kung ano-anong paninira ang ginagawa nila doon sa 20 pesos na bigas. Tapos, hoy, ano to? Tapos ang makikita mo, ang nakapila doon sa 20 pesos na bigas, supporter din ho nila, mga bossing. Ayan o, Dante Marcoleta. Tapos ayun, nakapila sa 20 pesos na bigas. Number 1 reklamador, samantalang sila din po ang nakapila, mga kababayan. Mga DDS, kung kayo makikinabang, no? Kung kayo naman makikinabang, Diyos ko, tigil-tigilan nyo. Yung mga pang-i-issue, yung mga ganyan na paninira. Sabi ni Jake Belinario, number 1 reklamador, pero number 1 naghihintay sa 20 pesos na bigas, mga DDS. Tingnan mo. Diba? Sila ang nakapila. Pro Duterte, huli ka, bumibili ng 20 pesos per kilo ng bigas sa kadiwa ni BBM. Hindi ho bawal bumili ang mga taga-DDS o ang mga kasulid. No? Ang masamang ginagawa nyo lang po, ang maling pag-uugali nyo lang, number 1 kayong nagrereklamo, number 1 kayong nagpapakalat na mabaho yung bigas, panghayop yung bigas, tapos kayo din naman pala yung number 1 na nakapila dyan, anak ng tipaklong. Mahiya Lalo na malilitratuhan kayo dito. Tigilan kasi yung mga puro paninira lang. Tigilan yung pagpapabagsak sa gobyerno, tapos kayo ang unang-una na gustong makinabang sa 20 pesos na bigas. Sabi ni FF, nagkatotoo talaga sinasabi mo, Mark. Biruin nyo naman mga kababayan. Sino po ba yung laging paulit-ulit, no, sa loob ng 1.5 taon o magdadalawang taon ang naghahanap ng 20 pesos na bigas? Yung mga DDS diba? Paulit-ulit sila, 20 pesos na bigas. Yan, nakita. Sila yung mga talagang nakapila. Uulitin namin okay lang sa DDS na bumili ng 20 pesos na bigas. Okay lang, nakasuporta kayo sa mga Duterte. Pero, huwag nyo naksirain yung 20 pesos na bigas. Tapos kayo naman pala ang unang makikinabang. Diba? Opel Christian Berm. Shoutout sa inyo, ma'am. At kay Ma'am Marijo. Sarap yan, kinabukasan. Isangag, tapos toyo. Naku, nagutom si Marijo doon sa ating ulam. Pritong galunggong. Tapos, pritong talong. Steam na okra. Steam na ampalaya. Tapos, steam na kangkong. Tapos, sausaw mo sa bagoong balayan. With matching kanin. Tapos, may sili. Naku po. Food vlog na lang tayo. Sumama na tayo kay Dado. Anyway, dito tayo mga kababayan. Eto mga DDS, makukulit din Sabi nga ng Pangulo, di ba mga bossing, sa umpisa pa lang, sinasabi na ng ating presidente, no, ayaw niya ng impeachment. Hindi. Yun naman talaga sinasabi ng Pangulo simulat sa pool pa lang, di ba? Walang maitutulong na mabuti sa atin yung impeachment, babagal lang. Walang kinalaman ang Pangulo sa impeachment. Pangulong Bongbong Marcos, ako po ay nakasuporta sa inyo. Mas naniniwala po kasi ako, syempre, may konting kayo dyan. Di ba? May konting push kayo dyan. At wag ho kayong matakot, sir. No? Pangulo, wag ho kayong matakot. Kung sakali malaman ng taong bayan, si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng impeachment na yan, naku sir, Pangulo, matutuwa pa ho ang mamamayang Pilipino. Simulat sa pool pa lang ho, mga bossing, binabanatan na nila si Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik lang ho. Nanggagalaiti na po yung mga kasamahan natin at yung mga sumusuporta po sa Pangulo. Pangulo, ano ba yan? Yariin mo na din sila. Banata mo na. Ipakulong mo na silang lahat sila. Ganyan na yung sinasabi. No, hanggang sa, Mark, may mga nagme-message sa akin, Mark, dismayado na ako sa Pangulo. Bakit?
Kasi masyadong tahimik. Hindi bumabawi, hindi gumagante. Di ba? Weak yata talaga ang presidente. Sabi ko, hindi naman po, nakapokus lang sa kanyang trabaho ang Pangulo. Alam niyo po, Pangulo, pag narinig, mga kababayan, pag narinig ng ating kababayan, nakasama o nasa likod din niya si Pangulong Bongbong Marcos, sasabihin, naku, salamat po Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to, mga bossing? Ang numero uno na problema ng ating bayan, corruption ho. Di ba? Corruption, mga bossing. Kung ang Vice Presidente, merong mga ganong hindi hindi mga maipaliwanag. Billion. Di ba? Bakit billion? Million lang yun, Mark. Nung panahon na mayor pa lang ho si Inday Sara Duterte, halos ilang billion po yun. Yung 4 na termino niya na nasa dulo, bago sa maging Vice Presidente, 460 yun. 460 million per year ho yun na hindi maipaliwanag din. Hindi, meron silang pagpapaliwanag. Nagpasa nga sila ng resibo sa COA. No? Nandiyan nga po yung mga resibo, sila Marian Rivera. Nandiyan nga po sa mga resibo, si Chel Jokno, sila Jugs de Asim, yung Dudunggang. Nandiyan din ho si Kokoy Villamin. Nandiyan din ho si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Na hindi po makita o mahagilap sa PSA, wala pong record na pagkapanganakan, wala pong record ng pagkamatay, wala din pong record kahit man lang nung ikinasal. Yun po pala yung paliwanag nila. Na hindi ngayon nila maipaliwanag, bakit ganun yung mga pangalan? Di po ba? Bakit ganun yung mga pangalan? Ngayon, pag nalaman ng sambayan ng Pilipino, ang daming hindi maipaliwanag, ang daming nawawalang pera ng bayan, at hindi lang po, kumbaga, gobyerno lang po ang nawawala nun. Tayo po, no? Galing po sa ating tax, galing po sa kinsenas katapusan na ibinabawas po sa ating trabaho. Sabi ng iba, okay lang yan. Walang problema. Parte ng isang pagiging mamamayang Pilipino ang magbayad ng tax. Okay lang. Kaya lang, kung walang tax, kahit papaano, pandagdag 20 pesos na bigas, pandagdag pambili ng bigas. Di ba? Kaya lang, bilang mamamayang Pilipino, parte yan. Kaya lang, kapag ka nawawala naman, ang sakit naman ho nun.